Kayo po ay head ng Committee on Appropriations. I'm assuming yung experience nyo pala doon is the reason. Kasi sir, sabi ni Senator Cheese, 200,000 line items ang GAA 2025. Na-spot ninyo yung ilan yan? 20 ba yan? Na ano, na blanco. GAA naman yung sinabi niya. Yung GAA has 4,000 pages. Yung, yes. Yung binuksan ko naman are only 222 pages. 222 pages yung BICAM report. Because it's the BICAM report. BICAM report. Yun yung changes. Kasi hinanap ko kasi yung anong ginawa nila doon sa PhilHealth eh. So paghanap ko doon, kung nakita yung maraming mga blanco. Ang galing. So tama. So ganun din nga pala. Parang ang lumalabas si Senator Cheese is towing the Malacanang line. Kasi he keeps talking about the GAA. So sabihin niya 2,000 line items in the GAA na spot niyo yun. Pero actually you don't have to read the GAA. You look only at the BICAM report. Kasi, at doon naman sa BICAM report. Yung changes sa BICAM report yung increases sa decreases sa BICAM report. Yung araw mas madali ngayon, time namin yung House gagawa ng House version, itong aming summary, Senate yung summary, mag-matrix ka, tapos tingnan mo yung difference, mabilis. Itong nangyari ngayon, gumawa talaga sila ng panibagong, parang gumawa sila ng third chamber. Sila ang gumawa ng bagong budget na. So nabaliwala yung mga debate noong sa plenary at saka sa committee kasi binago nila lahat eh. Sir, during the Basta Dabawenyo episode, sinasabi ni former President kay Attorney Delgra, kung di po ako nagkakamali, na tignan kung mayroong possibility of any kind of legal action on this. Kasama rin po ba kayo, if ever ripe ito for some kind of action, will you be the petitioner or complainant? I think dito ako sa Ma'am Trixie, magsasama ako petitioner sa Supreme Court yung i-question yung validity, invalid at saka unconstitutional. Sa criminal offenses, whatever criminal action done, let's leave it to the lawyers na lang, yung mga researchers, lawyers yung present doon. Yeah. Sir, ilan ang members ng Bicameral Conference Committee? Hindi yan pareho. Depende sa i-nominate ng Speaker at saka Senate President. I see. So in every conference, nagposibleng iba yung number ng mga members nito. Yes. Ever, nung kayo po ang head ng Committee on APRON, never pa ito nangyari na may blanco yung report niya? Well, in the history of Congress, never pa ako nakakita ng blanco in my 15 years in Congress, wala akong maalala na merong blanco na Bicameral Conference Committee report. Most especially during my time kasi yung time ko, I made sure na yun, kompleto yung reports at saka to the point hanggang ma-print out yung binabantayan ko yun hanggang printed na yung GAA. So there was a time na nagbibiro kami na sa Committee on Appropriations, walang Christmas, walang Three Kings. Ang celebration, Valentine's Day na lang. Kasi ang haba ng proseso. Wala naman po ba kayong nararamdaman sa Kongreso na may nagpa-pressure sa inyo or hindi na kayo kinikibo dahil sa inyong revelations? Actually, noon pa ako pre-pressure eh. Yun na nga. I heard some sector saying politics lang yan. Pero sino ba talaga ang, I would say, playing politics here? All those identified with the Vice President, inubos kaming lahat. Yeah. Wala kami sa position lahat. Basta identified ka kay VP. Wala. Wow. Matanong ko lang po kayo doon ha.
dinig ko in some instances pati yung mga travel authority ninyo minsan hindi lumalabas or naho-hold, late kayo dun sa mga nare-receive ninyo, if any at all. May mga ganun po pa rin bang nangyayari? Yung travel naman, it's our part of our, of course, functions, part of right to travel. Although, mahihirapan ka kung hihingi ka ng budget sa house, no? So, we have to, if we go out at our own expense. Yung na-mention mo na allowances or so whatsoever, mahirap talaga yun kasi wala naman kaming posisyon eh. So how can you be justified be given an additional allowance? Wala ka nang nung araw deputy speaker ako or naging chairman ka ng committee, so may additional allowances ka. Wala ka na doon. Basic salary na lang talaga. So ang next step ninyo is to look into the possible declaration of unconstitutionality. Normally, sir, kasi pagka severable yung mga provisions sa batas, maaaring i-declare unconstitutional yung mga provision lang na yon. Halimbawa, itong mga may blanco at saka yung may maliwanag na discrepancy. Pero prepared po kayo for the eventuality na yun lang ang i-declare na unconstitutional. Well, I hope na yung buong budget ang i-declare na unconstitutional. Well, something is wrong with the process talaga, you know. Of course, kayong mga abogada, alam nyo yan. But for me, actually, sa tagal ko na sa gobyerno, ang dami ko ng kaibigan, both from the executive, legislative, and other sectors. Ang daming tumatawag sa akin kasi cut sila ng budget eh. Reduce. Makikita mo naman ngayon sa mga news releases na sa press release na yung budget namin na cut, we have to live with this. Ganito na lang, we are hoping that the president ibalik yung budget. May mga nagtitext sa akin, paano ba itong budget? Sabi ko, magdasal kayo na ma-invalid ang budget. Kasi kung ma-invalid yung budget, posible pa na bumalik yung budget nyo kasi gagawa ulit ng panibagong budget. Nabanggit nyo na, yun nga, maraming may nag-hope na ma-declare unconstitutional. Ano po yung mga problema nila doon? Is it simply na yung kinakat yung budget ng mga ahensya? Or do you see other unconstitutional actions? Aside from yung blanco dito, halimbawa, yun nga. Iba naman ito, ma'am. Iba naman ito. Yung sa kanila, di-reduced lang talaga. So it is within the power of Congress. Kaya sabi ko, dasal na lang talaga yan kasi wala kayong magawa. Discretion or powers talaga ng Congress yan na ibaba. So pero hindi ba, well, yeah, I get that. Pero yung halimbawa, in yung 2024 budget, nag-start yung ginagamit nila ang unprogrammed funds. So, inulit nila this time, gagamitin na naman yung unprogrammed funds, pero dito na yata sila nagkakaroon ng issue with Malacanang. But, gayon pa man, nung time ninyo, ginagamit nyo ba ng ganyan? Ina-appropriate nyo po ba ang unprogrammed? Ma'am, actually, pinag-aralan ko na rin ito since last year. Only this past 2 or 3 years na klaro naman yan sa Constitution, Congress may not increase the President's proposal, budget, no? So, National Expenditure Program, for example, yung proposal ng President, lumalampas, dinadagdagan through unprogram ang ginagawa nila, nagdadagdag sa unprogram. Yung last year, ang nakita ko sa 2024, yung program funds, nilipat nila sa program. Yun yung mga priority projects na approved ng NEDA, approved ng DBCC. So yun ang nilipat nila, including foreign assisted projects, FAPs, nilipat yung lahat sa unprogram. Tapos yung program fund, doon nila pinasok yung kanilang mga pet projects. So doon actually, nagsimula na akong nagsalita. Although, konti pa lang nakikinig sa akin noon. The first lecture ko na nilabas ko yan sa Maisog Rally. Not Maisog Leadership Forum doon sa Mensing Hotel sa Davao. So nilabas ko yan. Naglabas ako. May mga naka-pick up, may nakakaintindi, but I saw na kunti lang nakakaintindi. So nag-ikot-ikot ako, marami akong
binigyan ng ideas about dito na ginagalaw na yung budget. So, even now, naglalampas sila sa President's proposal. Wow.